Patay naman ang isang rider sa Davao City matapos nitong aksidenteng mahagip ng dump truck. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Patay on the spot ang isang motorista matapos masagasaan ng isang dump truck sa Barangay Ilang, Davao City sa tapat mismo ng Tifasco Wharf. Batay sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, nakilala ang biktima sa alias Jose, 38 anyos, nakatira sa Kapalong, Davao del Norte. Habang sakay ang biktima sa kanyang motorsiklo, nang bigla na lang siyang binundol ng nasabing truck, kaya nahulog ang biktima at nasagasaan na dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang driver sa sabing truck ay nakilalang si alias Jano, 31 anyos, tubong sa Tutumas, Davao del Norte. Sa ngayon, nakulong na ang driver ng truck habang inasikaso ng kapulisan ang kasong isasampa sa korte. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita sa lalawigan ng Abra. Isa na namang insidente ng pamamarilan nangyari kagabi sa Tayo Abra na ikinasawi ng isang biktima. Nakilalang biktima na si Mark Angelo Vivas at residente sa Sitio Lugit, Barangay Patokanay, Tayo Abra. Isang concerned citizen ang tumawag sa Tayo Municipal Police Station hotline at ipinabatid ang nangyaring pamamaril. Kagad na nagresponde ang mga personnel ng Tayo Municipal Police Station sa lugar para beripikahin ang report. At batay sa investigasyon, nagiinuman ang biktima at mga kasama nitong sina Darwin Alagao, Marcelino Andalio at iba pa sa bahay ni Alagao para ipagdiwang ang karawan ni Winbert Alagao. Bandang alas 11:35 kagabi na iwang nagiinuman ang biktima at sina Darwin Alagao at Marcelino Andalio. Kaya sinabihan ni Ginang Marites Alagao na umuwi na ang biktima at pinapasok na rin ang kanyang asawa. Nakarinig ito ng isang putok ng baril kaya kagad itong lumabas at nakita si Mark Angelo Vivas na nakahiga sa lupa. Nagtamo ang biktima ng isang sugat sa kaliwang bahagi ng ulo na sanhi ng pagkamatay nito. Na-recover ng mga otoridad ang isang basyo ng caliber 45 sa pinangyarihan ng insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong nalalapit na ang halalan sa datos ng militar, walang namumonitor na mga kandidato na nakikipag-ugnayan pa sa New People's Army o yung mga kandidato na nagbibigay sa nasabing grupo dito sa lalawigan ng Norte Samar. Naniniwala naman si Brigade Commander General Efren Morados, malabo ng permit to win at permit to campaign ng NPA. Umaasang opisyal na wala nang magpapalinlang pa sa New People's Army sa kanilang pangingikil. Umaapila ito sa mga kandidato na maaaring makipag-ugnayan sa mga kasunaluhan kung sakaling kikikilan ng New People's Army. Tiniyak nito na pupuntahan ang inireport na lugar nang masiguro na hindi na ito makakapasok pa itong mga NPA sa isang lugar. Sa datos, dalawang eleksyon na walang namumonitor na permit to win at permit to campaign ang New People's Army. Bagamat may natanggap daw silang impormasyon sa pagbibigay ng isang kandidato doon sa isang NPA sa isang bayan sa lalawigan ng Norte Samar, ngunit wala itong basihan ayon sa nasabing opisyal na lumalabas isa lamang porma ng propaganda. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.